Wait lang po. Share lang po natin yung ating live sa ating Facebook page para meron pong makapanood, no? Share lang natin. Kayo din po, baka gusto niyo pong i-share ang ating live sa inyong newsfeed or sa inyong group or sa inyong GC. Yan, pwede naman po. Yan, pwede naman po. Share natin. Share lang natin sa group. Yan. Okay. Sa aking group. Okay. Tapos share ko rin sa aking newsfeed. Okay. Yan. So, Lynn Mariano, thank you, Admin Rich. Ingat po sa Bagyo. Kayo din po dyan. And Romeo Tabamo, nasaan ang presidente? Huh? So, pauwi na yata ang presidente, no? Okay po. Samantalang ang bise, namamasyal at naninirang puri. Samantalang ang presidente ay ginagawa niya ang lahat para magkuha ng mga investors, no? Para paunlarin ang ekonomiya ng bansa. Pero ang vice presidente, nagliliwaliw. Nagliliwalew ang vice presidente, walang kwenta talaga. Yan. So, hindi pa nga tayo nag-i-start eh. Hindi pa tayo nag-i-start. Ako'y high blood na sa vice presidente na to, ha? Na walang ginawa, kundi magliwaliw. Okay. Last na lang, isang share. Si-share ko siya sa... Okay, share ko siya sa isang page. Okay, last na lang. Okay. Yan, okay na mga kababayan, no? Na-share ko na. Yan, okay na po, na-share ko na po. So, sana hindi tayo atakihin ng ating ubo, no? Ng ating asthma. Mga kaibigan, 2 days na akong medyo masama ang pakiramdam ko at ako'y inaatake ng aking asthma, no? Kasi ako'y laging basa sa ulan, no? Pag ako'y umaalis ay naabutan ako lagi ng ulan, malakas na ulan. Kaya itong lately, kasakit po, no? Pero ito, okay na. Okay na po tayo. Nagpapagaling na lang po tayo. Mainit na tubig iniinom ko, no? Mainit na tubig. So, ito nga kaibigan. Nako, lalong lumalakas po ang ulan, mga kababayan, na lalo pong lumalakas ang ulan. Kamusta po kayo dyan, no? Ingat po kayo lahat dyan. Ingat po, mga kaibigan, no?
Basa muna tayo. Ito na naman yung ito na naman si Tiburcio. Si Tiburcio na isang DDS na walang kaalam-alam, no? Sabi ni Tiburcio, nasaan ang flood control? Nako, alam mo ba Tiburcio, trending ngayon. Trending na naman ngayon ang Duterte administration. Dahil lumabas na taon-taon pala ay napakalaki ng pondo sa Duterte administration. At pinagmayabang nila ang 11,340 na di umano ay natapos, no, ng Duterte administration. Pero ang nakakapagtaka kasi yan ang pinagyabang na 11,340 na flood control projects. Pero pagpasok ni PBBM as President of the Philippines noong 2022, magtataka ka, bahang-baha rin. Hindi nagbago. Kung gaano yung pagbabaha, gaano panahon ni Duterte, no, nung hindi ay pagpasok ni PBBM nung nagsipagbagyuhan, mga kaibigan, the same pa rin. So ibig sabihin, parang nasaan po napunta ang mga pondo, ang daang-daang bilyong pondo na inilagak di umano ng Duterte administration sa paggawa ng flood control. Yan ang tanong ngayon. Kaya sabi ko nga, dapat ay paimbestigahan ito, no? Paimbestigahan na dapat ito. Saan nga ba talaga napunta ang flood control projects ng Duterte administration? Kasi mga kababayan, hindi po nakita, hindi po naramdaman, no, ng taong bayan, no, ang flood control na yan. Sabi nga po sa isang post ng journalist na si Richard Porondahidarian, so, when will audit billions of dollars Duterte admin spent on clearly shady flood control projects? They had 6 years. Di ba, mga kabayan? Sinulat po yan ni Richard Porondahidarian na isang journalist, isang magaling na journalist na pinapollow ko din. No? Bagamat siya'y dilawan, mga kaibigan. Pero, hindi naman siya gano'n ka-toxic, no? Kahit siya ay anti-Marcos, no? So, yan po ang tanong ni Richard Hidarian na isang magaling international journalist. So, when will we audit billions of dollars Duterte admin spent on clearly shady flood control projects? They had 6 years. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. May 6 na taon si Duterte na ipinagyabang pa niya, mga kaibigan, nung malapit na siyang umalis, ay 11,340 daw ang natapos sa flood control. No? Pero bakit hindi yata naramdaman ng mga Pilipino, no? So, tingnan nga po natin, no, flood control projects ni Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga DDS na to, kapag may binabato silang putik sa ating Pangulong BBM, nagba-bounce back sa kanila 100 times. Kasi, sabi nga po ni General Torre, wala nang magiging worse pa sa past administration. The past administration is the worst administration ever. Nakakatawa, no? Nakakatawa. Kaya nga kung ako sa inyo, tigil-tigil na kayo sa kakabatikos, no? Kasi bumabalik sa inyo no? Bumabalik lang sa inyo ang lahat, no? So, tingnan natin ito. Tingnan natin nakakahiya, di ba? Sobrang nakakahiya lang ang ginagawa. 11,340 flood control nung Duterte admin in 6 years. Pero binabaha pa din tayo hanggang ngayon. Yan So, the President's instructions were clear from onset. Sabi finish as many build projects as possible in the soonest possible time. Whoever gets the credit is none of our business. Sabi ganun
So, ito pong sabi, no? 5 years after since President Rodrigo Duterte assumed position, DPWH Undersecretary Villar has completed a total of blah, 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 yung mga sinabi niya mga roads daw, and 11,340 flood control projects. Boom! Ano na, Tiborcio? Napahiya ka na naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag may binabato kayo sa Pangulo natin, napapahiya agad kayo. Kasi, bumabalik sa inyo eh. Tapos na kasi ang administrasyon niya eh. Andyan na yung 6 na taon. Andyan na ang lahat ng resibo. At andyan na ang ebidensya na ang inyong Duterte ay walang nagawa sa Pilipinas. Walang magandang nagawa sa Pilipinas kundi PJK. Diba? PJK, pagpapalaganap ng POGO, pagpapalaganap ng mga illegal na activities, isabong, pagpapadami ng mga illegal na in-check na nandito, nanggaling mainland China, pagpapadami ng mga kriminal, ng mga international criminals pinapapunta dito. Yan ang legasiya ng tatay nyo. Kaya tuwing kayo ay bumabati ko sa Marcos administration, bumabalik sa inyo 100 times. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya kayo. No? Kaya kung ako sa inyo, bago bumatikos, i-recall muna ninyo ha. Recall muna. Tingin muna sa salamin. I-recall muna ninyo ano ba yung nagdaang panahon? Ano ba yung nagdaang administrasyon? Ha? Kasi napapahiya lang kayo eh. No? Napapahiya kayo. Grabe. Ang kakapal na ng mukha nyo, kahit napapahiya na kayo, ay hindi pa rin kayo nahihiya. Sobrang kapal ng inyong mukha, no? Nagmana talaga kayo sa mga idol nyong mga Duterte. Diba? Yan, no? So, noong panahon ni PRRD, di naman ganun kalala ang baha. Kaya naman pala sinabi nga ng DPWH, no, na nung panahon na ni PBBM na pinapaayos ni PBBM ang mga drainage system ay hindi na daw natin naranasan yung baha na napakalala sa panahon ni Duterte. At yung mga bumabaha dati sa panahon ni Duterte, ngayon hindi na bumabaha. May improvement sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad sa panahon ni Duterte, na talagang grabe ang pagbaha. Diba? Yan yun mga kaibigan, no? So, tanggapin nyo na ang katotohanan, no? Okay, mapunta na tayo sa ating pinaka-main topic. Yan. So, Tiborcio pasalamatan mo ako kasi binigyan kita ng oras, no? Yan. Magpasalamat ka sa akin, Tiborcio, dahil binigyan kita ng oras. Mahalaga yata ang oras ko, no? Yan. Okay, so ito mga kaibigan, pag-usapan lang natin to ang title ng ating live, no, mga kaibigan. Actually, marami po tayong pag-uusapan, no, pero marami po tayong pag-uusapan at ito po ang ating uunahin. Okay. Ito po kasi mga kaibigan, so si Harry Roque mga kaibigan ay tila nagtatampo dito kay Sara Duterte dahil hindi yata siya napagbibigyan at hindi kinukonsidera ang kanyang mga advices, no? Yan po. So, meron nga pong sinabi si Harry Roque na baka uuwi na lang daw siya ng Pilipinas at haharapin na lang daw niya ang gobyerno ng ating Pangulong BBM. Kasi nga, mukhang nagtatampo na siya mga kaibigan kasi hindi daw siya, sa tono ng kanyang salita, mukhang hindi pinapakinggan, no? Ni VP Sara Duterte ang kanyang mga sinasabi. Kasi alam naman natin na si Harry Roque ay isang lawyer din sa pagkakaalam ko human rights lawyer, international nga yan mga kaibigan. Sa pagkakaalam ko international human